Mga makulista, kumusta kayong lahat? Nagustuhan nyo ba yung ano ko, yung buhok ko? Matagal na akong naghahanap ng ng barbero na ganito talaga ang gupit, yung malinis at disente. Actually 10 years na akong naghahanap ng ganitong manggugupit sa akin dito sa Australia. Salamat na lang at nakita ko yung kaibigan natin na student visa din dito sa Australia at ngayon ay nagpa-part-time siya, mga makulista. Nagtayo siya ng shop niya sa kanyang bahay. Bali nagre-rent siya ng 2 bedroom na house. Yung isang bedroom ay kwarto nila, yung isang bedroom naman ay ginawa niyang shop niya. So may kinalaman ngayon yung vlog natin today, yung kwentuhan natin about kay Roger Subing. Salamat nga pala kabayan sa message mo. Ang sabi niya sa akin, si Roger ay galing sa Saudi Arabia. Nag-work siya ngayon sa Le Méridien Hotel bilang barbero. So nag-start siya noong 2005 at plano daw niyang mag-tourist dito sa Australia. I think July ang sabi niya sa akin, balak niyang pumunta dito. Ngayon, ang maipapayo ko kay Roger, nakakwentuhan ko itong kaibigan ko ngayon na nanggupit sa akin, ay hindi ko alam kung pwede kang magpunta dito na tourist and then mag-apply ka ng another visa na pwede kang makapagtrabaho legally. Pero nag-browse ako sa website sa indeed.com.au. May mga nag-sponsor dito, Roger, ng mga barbero. Kailangan mo lang na nandito ka daw dito sa Australia at bibigyan ka nila ng working permit. So ilalagay ko yung link, yung description dito sa video na ito. Siguro i-message mo na lang sila or i-email mo sila. Kontakin mo itong website na ilalagay ko. Sana makatulong ito kapag nagpunta ka dito. Pero maganda, habang nandiyan ka sa Saudi, ay i-message mo na sila yung resume mo na balak mo mag-tourist dito sa July. Para pagdating mo dito, hindi ko alam kung pwedeng i-convert yung tourist visa into a working visa or permanent residence visa. Pero willing naman silang mag-sponsor, nakita ko sa website. So ikaw na ang bahalang mag-check kasi hindi naman ako immigration agent, wala akong lisensya. So normally yung mga dinidiscuss ko dito ay base lamang sa aking personal na karanasan at saka yung mga pagre-research din na ginagawa ko. Ngayon, back tayo sa topic natin. Itong kaibigan ko, hindi na lang natin papangalanan na nanggupit sa akin. Dapat sana ibablog ko today yung panggugupit sa akin dun sa shop na ginawa niya sa bahay. Pero sabi niya sa akin, tol, wag muna siguro kasi naka-lodge daw yung permanent visa nila today. 8 months na, sabi niya sa akin, na naghihintay sila. So kapag dumating na lang daw yung permanent residence nila, saka na siya maglalabas ng mga vlog, video about sa panggugupit niya. Kasi at the moment, hindi muna siya nag-accept ng maraming kliyente. Pero sabi niya sa akin, average siya na ginugupitan niya, nakaka $600 siya per week. So aside from that, mayroon siyang full-time job. Accountant kasi siya, pero sa Pilipinas naggugupit talaga siya. So alam niyo yun, mga makulista, marami dito sa atin na mga professional pero may ibang mga part-time na ginagawa. Kagaya na lang itong kaibigan ko, accountant sa Pilipinas, pero dahil may experience siya sa panggugupit, so nakakapag extra income siya, 600 a week. Imagine nyo yung 600 a week, yun yung average sahod ng full-time na nag-work dito sa Australia. Tapos meron kang extra na ganun na ginagawa mo in your own time, within your comfort zone sa bahay mo na maggugupit ka. Bali ang charge nga pala sa akin ay $25 sa isang gupit, which is mura na yun, mga makulista. Kasi normally nung nakaraan nag-charge ako talaga, ay nagpagupit talaga ako sa barbero sa shop
Chinarge ako ng $40. Pero yung $25, mura na yun sa isang session ng panggugupit. So yung kaibigan ko na yun, nagpunta siya dito as student visa. Bali ang kinuha niyang course ay master. I think about accounting din siguro yung kinuha niya, hindi ako sure. Tapos yung nahanap niyang employer ay in-sponsor sila. So kaya ngayon, tapos na siya sa schooling niya, at the same time in-sponsor pa siya ng employer niya. So maganda yung naging kahinatnan ng pagpunta niya dito na student visa. So sa status ni Roger na pupunta dito as tourist visa, siguro pwede mo ring maging option, kabayan Roger, na mag student visa ka bago ka rin pumunta dito. Mayroon naman akong na-research na school dito sa Sydney na tumatanggap sila ng international student dito sa Australia. Siguro maging option mo rin yung aside from tourist, mag-student visa ka rin pumunta dito kung hindi uobra yung tourist. Or test the water first na mag-tourist ka dito and then makapaghanap ka ng trabaho na about sa barbero. Marami naman na mahanap. Basta ilalagay ko lahat yung mga link description dito sa video na ito. Bahala ka na Roger, no? Kung anong message mo sila. So yun lang, makulista, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. So sa mga susunod na video, sagutin naman natin yung about sa caregiver. At saka para makapag-share tayo ng mga ideas, pinaplano ko nga pala na magi-interview ako ng mga kabayan natin na nakipagsapalaran dito sa Australia, i-share yung experience nila para naman makatulong sa mga kabayan natin na nagnanais din na pumunta dito sa Australia. Ma-share nila yung mga ideas nila kung paano sila nakarating dito sa Australia. So kung may mga gusto kayong katanungan ay mag-comment daw kayo down below para sasagutin natin isa-isa yung video. At saka mayroon din akong kaibigan na immigration agent at i-interviewin ko din siya. Mas maganda kasi yung immigration agent ang interviewin natin mismo pagdating sa mga pagpaprocess ng mga visa. At least maiga-guide kayo ng tama, legally, at saka ng maayos. So hanggang dyan lang. Saan man naabot yung video natin na ito, please share at saka like and subscribe para naman makapagbigay pa ako ng ganitong mga ideas. Malayo ang mararating ng ating video sa pag-share nyo ng aking mga video sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. I-share nyo itong mga video na ginagawa ko. So hanggang dyan lang, bye for now.